po natin. Sir Alan, magandang umaga po. Si Peter Atrica dito sa Balitapatan. Araw po, mga sir at ma'am. Good morning, sir. Oo. Gandang umaga po. Oo. Sir Alan, nasan po kayo ngayon eksakto, if we may ask? Dito po ako ngayon po sa office po ni Mayor po ngayon, sir. Ng Dipakulaw. Yes po, Okay. sa po ni Mayor. Merong kumakalat na mga video ng landslide. Totoo po ba yun at saka exactly saan po nangyari yun? Yes po, totoo po yun na ito po ay nangyari sa barangay Janet, isa po sa barangay namin dito sa Dipakulaw. Ito po Okay. yung tinatawag po namin spillway. Okay. Para lang malinaw po dahil yung Dipakulaw hindi naman masyadong kilala in terms of Baler lang ang kilala natin sa Aurora actually. Kung pupunta kayo ng Baler, ito po ba madadaanan? Yes po, kalapit bayan po namin siya with 10 kilometers away from Dipakulaw. Okay. And then sa Dipakulaw po mismo, nagkaroon po ba ng danyos o naperwisyo po ba ng Bagyong Ramil itong bayan po? So far, sir, ngayon po ay kinakalap pa rin po namin yung mga datos. Pero kahapon po ay kasama ko po ang aming punong bayan na nagpunta po doon sa pinangyaran ng spillway. At the same time, may mga damages po na mga roads po natin na kailangan na maagapan ng DPWH. Yun po yung nakita po namin kahapon. Opo, sir. Medyo nalito lang ako ng kaunti. Sa spillway po, bale, lumabas pa sa spillway yung baha? Yes po. Siya po, yung daan po kasi po yun ay parang medyo pauka po yun siya. Hindi pa po siya nalalagyan ng bridge. So parang spillway po yung tinatawag namin doon sa part po na yun. Marami po bang bahay o residential area yung apektado doon sa lugar na daraanan ng spillway? Yung part po na yun ay nasa 50 to 100 meters away from the proper ng barangay. So medyo malayo po siya. Opo. So hindi naman po nagkaroon ng malaking epekto when it comes to mga residente po natin? Yes po, ma'am. Opo. Ang naapektuhan lang po kahapon yung ating mga motorista na dumadaan kasi ito po ay highway. Okay. National Highway sa barangay, ano po to? Janet? Janet po. Janet. Okay. So, ibig pong sabihin, kapag hindi po matatawid yan dahil hanggang kagabi yata ay baha pa rin. Yes po, yun po yung sabi po sa amin. Pero ngayon po medyo humuhupa na yung tubig galing sa bundok kaya medyo nadadaanan na po. Kaya lang po, pinapalahanan po namin yung mga motorista namin na one-way entry lang po yung pwedeng nilang madaanan habang ginagawa pa pong lawak pa po yung mga ng mga bato. Okay. Ang Dipakulaw po ba, beachfront po ba siya? I mean, coastal town po ba siya? Yes po, coastline na barangays po itong aming nakaharap po kami sa Pacific Ocean. So, ilan po sa aming barangay dito, almost nasa 25 barangays po kami, nasa 15 atang barangays po ang kaharap po ng barangay sa dagat. Okay. I'm trying to imagine po kasi na yung as usual mula po sa Sierra Madre yung mga tubig mula tapos yes po. Tapos tumatawid yan and then hahanap ng batis o labasan papunta ng Pacific Ocean, tama po ba? Yes po, ganun po yung from mountain sa Sierra Madre po na tinatawag natin. Opo. Then barangay proper tapos dagat na po. So may mga ilog pa pong dinaraanan yung tubig. Okay. Ito isa sa mga sa mga controversial na topics alam ko na merong mga rock nets sa may Aurora. Pati po ba sa Dipakulaw meron? Meron po. Meron po kaming rock net along Barangay Caloocan po siya. Malayo na po ito sa Janet. Oo. Pero may mga portion lang po siyang na landslide. Okay. So at least nag-hold. Generally, medyo hindi naman bumigay yung rocknet. Yes po, hindi naman po. May mga certain portion lang po na medyo malayo sa mga rocknet na Yun kasi may mga portion po ng bundok dito na medyo lumi, parang malambot po kasi. Opo. Sir, kanina na-mention po ninyo na hindi pa tapos yung paghuhukay para dito sa spillway. Saan po dapat ito sana dudugtong?
Ito po ay magbabagtas na po papunta na po sana ng dagat. Kaya lang po, hindi po siya na-propose for bridge. Ang ginawa pa lang po ng una is yung control, yung flood control, yung parang pagiging kwan po niya, yung ano na to, yung para pagdaanan po ng yung Spillway? Opo. Oo. Parang magiging flood control po siya. So, naku, pag binabanggit yung flood control, nga. medyo Actually, yun na nga yung tatanong ko. inaalibad para na Oo, po. Sir Alan, flood control ba ito dapat? Itong hukay ninyo ng spillway na ito, para sigurado na tayo, magkaalaman na. Opo. Flood control nga po ba ito, sir? Yes po. Pero maganda oo. naman po yung pagkakagawa ng flood control kasi wala naman pong nasira doon sa portion po na yun. Yung spillway lang po na binabagtas po kasi ng highways natin ang nagkaroon po ng problema kahapon. Yung dinaanan po ng tubig. Sa ngayon po, Sir Alan, itong inundated po na area, yung mga nadaanan ng tubig, bumaba na po ba yung tubig para makadaan ulit yung mga motorista natin? Yes po, kahapon po meron po kaming naka-standby na isang construction company na siyang nag-aalis ng mga bato maghapon po yun hanggang gabi para sa ganun ay yung mga motorista pa rin po natin ay maalalayan na makatawid. So hanggang gabi po, medyo so far okay naman na po. Kaso sir, nagsisimula pa lang tayo sa season natin ng pag-ulan. So aasahan pa natin na tuloy-tuloy pa yung pagpasok ng mga bagyo. Ano po ang mga hakbang na gagawin ninyo para hindi na maulit etong pagragasa ng mga baha mula sa spillway nga dapat? Dito po sa amin, ma'am and sir, ay na-exercise na po namin ng ganitong mga pagkakataon sapagkat every year po ay nararanasan po namin, unlike the year 2024 yung nangyari pong Super Typhoon Pipito dito sa amin. So lahat po ng mga barangays po namin, pag mayroong mga bagyo, ay after po kami magpidra dito sa LGU, ito po ay binababa po namin sa mga barangays na magkaroon ng pidra, pagbandilyo kung kinakailangan at mayroong paparating na bagyo. So alam na po ng mga kabarangay po namin na exercise na po nila yung mga ganong sistema na pag may dumadating na mga bagyo po dito. Kahit na signal number 1 po yan, ay laging nakaalalay po yung mga barangays po namin. Pero ang ibig sabihin ko, dito po sa specific na lugar na ito, yung pong naabala yung mga motorista dahil binaha at hindi sila makadaan. Yun po ay binisita po namin kahapon and so far yung aming punong barangays po sa Janet, si Ma'am Duaso ay prepared din naman po at meron din naman po kaming evacuation and sports complex na masisilungan ng ating mga motorista at the same time yung ating mga kabarangay na mag-evacuate. Mag-evacuate. Sir Alan, meron pong reports na may mga residente na kailangang inilikas, ano? Bigla ko tuloy naalala, meron tayong mga indigenous peoples pa rin sa Dipakulaw, ano po? Yes po. Actually po, nasa 1/2 pa po kaming population for IT. Okay. So, kumusta po, lalo na yung mga nasa labas ng bayan, kumusta po sila? So far kahapon po ay okay naman na po na asikaso din naman po. Since Sunday pa po kami nagpaalala, nagpabandilyo. Saturday, Sunday, nagpabandilyo na po kami na lahat ng mga medyo alanganin sa area na yun ay magsilikas na pumunta na po sa pinaka-safe naming mga barangay evacuation centers. And nakapagtala po kami ng nasa 417 families total na sa 25 barangays na nailikas sa mga evacuation centers. Hanggang ngayon po ba meron pa rin? Meron pa rin mga evacuee? Wala na po kasi kahapon medyo naging okay naman na po ang araw ng hapon kaya uwi na po yung mga kababayan natin. Okay. Huling tanong po mula sa akin. As we speak, ngayon po, passable na po ba yung mga roads na binaha? Yes po, meron na po kaming passable roads na pinost pero pinapahalaan pa rin yung mga motorista na one lane. So, for example, sa spillway, one lane pa rin po dahil hindi naman po siya pwedeng daanan ng 2 lanes. Kaya yung mga roads po na nilagay po namin na pinost ay puro 1 lanes pa lang po. Balikan ko lang po ng kaunti, sir, yung mga maaring apektadong pamilya. Wala naman po ba tayong pamilya na nag-evacuation center ng mga nakaraang bagyo? Po? Etong naging spillway pala na ito, wala namang pumunta sa evacuation center dahil binaha dahil sa spillway?
Doon sa spillway po, ma'am, wala po kami mga kabahayan na naapektuhan. Mhm. Mostly doon sa pinakamataas na part, meron pa po kasi kami tinawag ko po siyang Station 2 at saka Station 3 na mga mostly flooded areas din po. Pero sakop pa rin po ng Barangay Janet. So doon po yung may mga kabahayan pa po kaming pinalikas nung kahapon. So far, naging safe din naman po kahit yung bahay din nila na naging safe din naman po. Kaya lang po, yung proper po na coordination sa barangay ay kailangan pong ilikas sila doon sa evacuation. And kahapon po ay nakita mo naman po namin na okay na, kaya pinauwi na rin po namin. Opo. Yung mga IP po, sabi po ninyo, half of your population pa rin po ay mga IP residents natin, sir, no? Kapag may bagyo at may evacuation center or may mga pagkakataon po na maaring masira ang kanilang mga bahay, sagot din po ito sila ng local government natin. Yun po yung ginagawa po namin kasi meron po kami tinatawag na DROMIX. Ito po yung Disaster Response Operation Management, Information and Communication. So sa lahat po ng mga nagkakaroon na, for example, meron po kami kahapon na 3 bahay na tinangay ng ilog sa isang barangay sa Dinadjawan. Medyo mas mataas siya sa Janet. So nai-report na po yun kahapon sa amin. And kami naman po dito sa LGU as key endpoints na makatulong sa mga kabarangay natin. Yun po yung isinasagawa po namin ngayon. Nakikipag-ugnayan na po yung MSWD namin sa higher officials, higher agencies na mabigyan po ito ng tulong. And sa LGU naman po ay meron din naman po kami nakahandang mga food relief na ibibigay sa mga kabarangay namin. And kahapon po ay nag-start na po kami nagbigay. Ayun. Umaga. Yung kasi po Todos Los Santos na. Yung pong papunta ng Dinadjawan, Dinalungan, Kasiguran, pwede na po silang dumaan. In other words, yung binanggit ninyo kanina na for now, one way lang muna. Yes po. So far po, from proper po namin dito sa bayan ng Dipakulaw to Dinadjawan is okay naman na po, passable na po. Kaya lang po, meron po mga certain portion areas po doon na one lane lang po ang pwedeng dumaan. Then from Dinadjawan to Dinalungan, ganun din po, meron din po ibinigay na information ang Dinalungan na passable na rin po, kaya lang po one lane pa rin po sila doon. Ayun, oo. Okay, very good. We will get an update na lang po, Sir Alan, habang tayo lumalapit sa Todos Los Santos break at maraming mga magbabiyahe diyan. Maraming salamat po, Sir Alan, at mabuhay po kayo. Good morning, sir.